hindi nagsisilbi para sa taong bayan, kundi nagsisilbi lamang para sa interes ng kanilang uri, ay dapat litisin. Hindi lamang litisin, kundi dapat tanggalin. Hindi lamang sa pwesto, kundi mula sa ating lipunan. Dahil hanggat sila ang may kapangyarihan, ay hindi Alam niyo ba ang ibig sabihin ng SMNI? Sa magnanakaw ito, SMNI. Sa magnanakaw ito, network. Hanggang ngayon, nag-i-air. Hindi lamang para sa bayan, hindi lamang para sa pambansang demokrasya, kundi sa channel. Number 1 fake news channel, SMNI. Bayaran yan. Yan ang literal, bayaran, SMNI. Pinagdiskitahan ang reporter ng SMNI mga kababayan no, na nandoon ngayon nandun kanina sa Supreme Court na mag-cover dito sa mga rally no, ng mga makakaliwang grupo ng mga anti-Duterte. Sumugod po sila ngayon doon sa Supreme Court or kanina dahil gusto nilang harangin no, itong desisyon ng Supreme Court mga kababayan. Ayaw nila na ibasura itong impeachment complaint laban kay Bibi Sara at gusto talaga nilang ma-impeach no. Gusto lang tuloy ang impeachment trial kay BP Sara kaya muling sumugod at nag-iingay ang mga grupong ito, mga makakaliwang grupo at mga anti-Duterteng grupo mga kababayan no, para kalampagin itong Supreme Court na baliktarin yung kanilang naunang desisyon na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte mga kababayan at nag-file din po daw ng motion for reconsideration pa no itong iba pang grupo. Iba pa yung naunang grupo mga kababayan kahapon meron pong nag-file ng MR din no ng mga anti-Duterte naman na grupo din ng mga kinabilangan ng mga religious group, mga anti-corruption group, etc. etc. So yun po yung kanilang ginawa mga kababayan no, doon sa Supreme Court. At ito nga ngayon yung SMNI na nakita nila, pinagdiskitahan nila na bayaran daw mga kababayan no, itong SMNI. At sinabi pa dito yung meaning daw ng SMNI sa magnanakaw ito. Ayun, so yun po yung ginawa niyang meaning dito sa SMNI na word. Ito talagang mga makakaliwang grupo mga kababayan no. At itong supporters ng Dilawan, kung hindi ako nagkakamali yung isang tao dyan no, nakasama dyan ay yung nag-thumbs down doon sa Senado na pinalabas nung nag-speech po si Senator Amy Marcos at hindi niya tanggap na archive yung impeachment complaint laban kay BP Sara kaya nag-thumbs down sila doon sa loob at pinalabas po sila ng Senado mga kababayan. At ito rin yung grupo na sumugo din doon sa Senado, yung Tindig Pilipinas na galit din po sila doon na archive nga yung impeachment complaint kay BP Sara mga kababayan. So panoorin pa natin to mga kababayan no, itong rally ng mga kaliwang grupo at mga Dilawan at mga anti-Duterte dito ngayon sa Korte Suprema. Impeachment ituloy! Sara panagutin! Sara panagutin! Impeachment ituloy! Narito ang mga kasama ng mga kabataan na patuloy na lumalaban para sa ating mga karapatan at para sa katarungan. Ngayon naman sa putong ito, tinatawagan naman natin si Padraka mula sa sport. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Kanina po binanggit ni Atty. Kailangan nating unawain yung kasaysayan. Sunday na lang po yung traffic na po dito sa Padre Paula. Tingnan po natin po ang kasaysayan ng post-extra regimes. Kanino pamalig ang Korte Suprema. At ngayon, sa panahon natin ngayon, malinaw na hindi ho taong bayan, hindi ang masang Pilipino ang pinapanigan ng Korte Suprema. At binanggit na rin ho ng mga nauna nating tagapagsalita. Nangatisin rin panawagan dahil inisip Ayos! ay hindi lamang nakapalungkot sa kanya mismo at sa kanyang pamilya, kundi panawagan para panagutin ang lahat ng mandarambong, lahat ng abusado at lahat ng mamamatay tao. Dahil sa kaibuturan ng lahat ng ito ay ang
hindi nagsisilbi para sa taong bayan, kundi nagsisilbi lamang para sa interes ng kanilang uri, ay dapat litisin. Hindi lamang litisin, kundi dapat tanggalin. Hindi lamang sa pwesto, kundi mula sa ating lipunan. Dahil hanggat sila ang may kapangyarihan, hindi Alam niyo kung ibig sabihin ng SMNI? Ha? Sa magnanakaw ito, SMNI. Sa magnanakaw ito, network. Hanggang ngayon, Hindi lamang para sa bayan, hindi lamang para sa pambansang demokrasya, kundi sa channel. Number one fake news channel, SMNI. Bayaran yan. Yan ang literal, bayaran, SMNI. mabuhay ang ating pagkakaisa. Basta SMNI. Bayaran. Ang uring manggagawa. Sinita nila yung sa mga taga SMNI. Upang mapagpalaya. Marami-rami din to, ha? Ano pa yung ipinaglalaban nyo dito sa Korte Suprema? Well, unang-una, nandito po ang people's organizations kasama ang mga manggagawa, ang mga unionista. Nananawagan tayo, no? Dismayado tayo, no, doon sa nilabas na Supreme Court decision nung nakaraan, ano? Na declaring unconstitutional yung trial para sa impeachment. Tandaan ho natin, ang biktima dito yung mga ordinaryong mamamayan. May nilustay na pera, hindi ito pera ni Sara Duterte. Kung may linustay, dapat merong managot. So wag maging instrumento ang Korte Suprema para pa sa pagpapanagot kay Sara. Kung hindi, dapat nga palakasin niya pa yung usapin ng accountability. Siya, sa kanya mismo manggaling. Huwag niyang harangin, ano? Ang nangyari dito, dinaan tayo sa napakaraming teknikalidad. Pero makakaligtas si Sara, ibig sabihin magpapatuloy lang din naman ang korupsyon. So kaya po paulit-ulit tayo na nagpoprotesta, nananawagan dito sa Korte Suprema. Hindi ho kami nagmamakaawa sa Supreme Court, no? At taong bayan mas makapangyarihan sa Korte Suprema. At ang taong bayan, marami ng dalawang pangulo na yung pinatalsik dahil po hindi naglingkod sa kanya. So hindi pa tapos ang boxing, may pagkakataon pa ang Supreme Court para i-correct yung kanyang decision. At ang taong bayan ay nakaabang. At ang mas malaking labanan po ay nasa kalsada kapag itong Supreme Court ay hindi niya binaligtad yung kanyang desisyon. May nag-file ba ng MR ngayon? Meron, ngayon malamang meron nag-file, pero nag-file na po ang Congress, di ba? Nag-file na rin ang mga people's organizations na intervention na huwag nilang hayaan na nagpapatuloy talaga yung nakawan at walang nananagot. So, kaya yun po yung ating pagkilos ngayong araw at masusundan pa ito, no, ng mga susunod na pagkilos, tuloy-tuloy ng mga panawagan sa taong bayan. Kasi tayo yung biktima eh. Imaginein mo ang taas ng presyo na bilihin, ang baba ng sahod, no, ang daming walang trabaho. Maraming mga kababayan natin lubog sa baha, wasak yung sakahan sa panahon ng bagyo. Binobomba ng AFP ang Mindoro, no? Tapos hirap na hirap ang mga mamamayang Pilipino, tapos ganito ninanakaw. Kita nyo mga kabayan kung gaano kahipokrito, no, itong grupo ng mga kaliwang grupo. Sinabi ni Jerome Adonis na kung usaping accountability daw, dapat managot nga daw si BP Sara doon sa confidential funds, mga kababayan, no? Kasi kawawa daw yung taong bayan. Pero nandito ngayon sila sa Supreme Court, no? Kinalampag nila ulit itong Supreme Court. Muli nilang binulabog dahil nag-iingay sila at gusto nilang baliktarin ang desisyon nito nung unconstitutional na naunang ruling at gusto nilang matuloy itong impeachment laban kay BP Sara dahil kawatan nga daw mga kababayan si BP Sara. Tingnan mo kung gaano ka baliw itong mga ito, no? Dito ngayon sa pinakabagong korupsyon, mga kababayan, kung pag-uusapan natin yung korupsyon, sinabi na ni Pangulong Marcos na 15 na mga kontraktor lang ang nakakuha ng halos lahat ng mga projects ng flood control, mga kababayan. Kita mo kung gaano ka mga hipokrito, no? Kung gusto nilang panagutin ang mga kurakot, dapat itong unahin nila itong bilyon-bilyon na mga nawawalang pondo o itong pondo ng flood control, mga kababayan, na kung saan halos lahat ay 15 lang na contractors at grabe pa, mga kababayan, dahil ang mga contractors na ito ay konektado or talagang pagmamay-ari ng iba dyan sa pamilya ng mga congressman, ng mga contractors ngayon dyan sa House of Representatives. Nag-iingay itong grupong ito, gusto lang panagutin daw si BP Sara dahil doon sa confidential funds, pero dito sa usaping flood control na bilyon ang pera na involved, mga kababayan,
545 billion budget, no, for flood control projects were only awarded to 15 contractors. Grabe. Saan yung kukutin ng mga makakaliwang grupo na ito, no? Talagang si BP Sara yung kanilang tinatarget lang, mga kababayan. Pero itong mga congressman na mga kontraktor, wala silang ingay, wala silang imik. Tingnan mo kung gaano ka mga abnormal, mga kababayan. Grabe. Confidential funds ni BP Sara nagsimula ng 125 million tapos naging 612 kung hindi ako nagkakamali. Yung kung paano nangyari yon. Pero itong sa 545 billion pesos na flood controls na 15 lang ka-contractors ang nakakuha, no, sa buong bansa po ito, mga kababayan, na project ng flood control. At alam ko sa inyo dyan, maraming alam sa inyo dyan ng mga congressman yung may-ari ng mga construction companies na ito, no, ito mga contractor. Marami nang naglabasan sa Facebook at sa online platform na iba pa na talagang tinuturo dito pagmamayari pala ng mga congressman, no, itong mga construction companies na nakakuha ng bidding sa mga proyektong ito. At itong mga kaliwang grupo, si BP Sara lang yung kanilang sinisingle out. Dito lang sila maingay sa confidential funds ni BP Sara. Pero sa totoong corruption ay tahimik sila. Wala silang ingay. Kaya dito natin makikita talaga, mga kababayan, no, kung anong klaseng mga tao at anong klaseng grupo ang mga ito. Sinisingle out nila or talagang priority nilang tirahin at kaladgarin si BP Sara Duterte sa putikan. Samantalang itong mga mayayaman na mga congressman na kontratista dyan sa Kongreso ay hindi po nila pinag-iingayan, hindi sila nag-protesta, no? Hindi sila nag-rally, hindi sila nagsunog ng mga mukha ng mga congressman na kontraktor. Grabe itong mga abnormal talaga, no? Mga baliw ng mga KMU na yan, mga bayan group, itong mga dilawan, mga anti-Duterte. Talagang si BP Sara at mga Duterte yung kanilang inaaway lang, mga kabayan, kanilang pinaggagawa ng mga kwentong kurakot, no? At sinabi pa dito ni Jerome Adonis, mga kababayan, no, na naghihirap yung mga tao, yung mga Pilipino, at kawawa daw yung mga tao doon sa Mindoro kasi binumba daw ng militar. Anong koneksyon doon ni BP Sara? Tanga-tanga talaga to si Jerome Adonis, no? Anong koneksyon ni BP Sara? Hawak ba ni BP Sara ang militar? Grabe naman tong klaseng taong to, mga kababayan, no? Makikita mo talaga kung lahat na lang isisi mo dito kay BP Sara. Unang-una, si BP Sara ay walang kontrol sa militar. Doon yan sa presidente, no? Sa AFP, sa DND. Sila yun, trabaho nila yun. Bakit pinipilit na inililink nila dito sa issue ng corruption, no? Kung binumba yung mga tao doon sa Mindoro ng military. Anong connection doon sa corruption? Naghihirap daw yung mga tao. Kailangan daw managot si BP Sara, no, sa paglustay daw ng pera at hindi nga daw pera ni BP Sara. Kaya ang aminin nyo na takot kayo na maupo si BP Sara sa 2028 bilang presidente kasi namimiligro na ma-wipe out yung grupo ninyong mga kaliwa. Kasi alam naman natin si BP Sara yung ginawa niya sa Davao. Talagang pinalayas at winipe out niya yung mga NPA doon sa Davao, mga kababayan. Kaya galit na galit tong mga grupong ito dahil hindi talaga sila makakapurma pag si BP Sara Duterte ang magiging presidente sa 2028. And that is my personal opinion, no? Kaya galit na galit itong mga grupong ito dito kay BP Sara. Sinisingle out nilang sirain at kaladkarin sa putikan si BP Sara. Samantalang ang totoong korupsyon na inilatag na ng Malacanang, si Presidente Marcos mismo ang nagsabi na nagulat siya na nakita niya itong 15 contractors lang ang nakakuha halos lahat ng mga flood control project sa buong bansa, mga kabayan, na nagkakalaga daw po ito ng 545 billion. So grabe, bilyon-bilyon yung pinag-uusapan natin ditong proyekto, mga kababayan, at ngayon po ay iniimbestigahan nila, mga kababayan, ngayon, no? So sana po ay talagang totoo yung kailang pag-imbestiga at panagutin, no, itong mga kung sino man ang involved dito, no, at mostly dito, mga kababayan, nga na maingay na usapin ngayon itong mga congressman, ng mga contractor din. Sila din yung nakakuha ng mga kontrata ng mga flood control project na ito, at sana managot, no, papanagot
sagutin talaga nila ng totoo itong mga involved dito mga kabayan. On my own opinion, sana po kung totoong anti-corruption group talaga itong mga makakaliwang grupo, ay sana po pati ito no, dito sila nag-iingay kasi ito mas malaki no, di hamak na mas malaking pera ang pinag-uusapan dito, itong budget ng flood control mga kabayan na bilyon-bilyong peso no. At sabi pa nga po ni Senator Marcolita, trilyon nga po ito yung sa flood control lang, pero yung lumalabas dito sa 15 kontraktor na nakakuha ng proyektong flood control ay 545 billion mga kabayan. Still billion pa rin ito mga kabayan, ang laking pera ito. Pero itong mga makakaliwang grupo walang ingay, hindi sila nag-iingay. Ito yung pinakamainit ngayon na issue, yung 15 kontraktor na mostly dyan sa Kongreso ay sila yung nagmay-ari. At tahimik itong grupong ito, itong KMU, itong Bayan, Akbayan, nasaan na kayo? Itong Teachers Party List, saan kayo, di ba? Kabataan Party List, Anak Pawis, ano pa ba? Gabriela, kung ano-anong grupo pa ito, Tindig Pilipinas, itong mga anti-Duterte groups, saan na kayo? Mga anti-corruption, itong mga pare, no? Ng mga Katoliko, bakit tahimik sila? Nasaan na kayo? Bakit hindi kayo nag-ingay dito sa flood control na bilyon-bilyon na ibinuking na mismo ni Pangulong Marcos Jr. na itong mga kontraktor na ito, bakit wala silang imik? So ano pong opinion dito mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.